si Gutesa, nandito niya sa Pilipinas. Nandito pala, bakit hindi ninyo iharap sa investigasyon? Puro lang ablada itong si Mike Defensor, tatagbo pala kasi sa ilalim ni ni Chucky, tatakbong mayor ng Quezon City, walang kadala-dala. Tapos kumalat yung early campaigning po, mga posters, katandem si Aiko Melendez na tagahanga din ni Chucky. Yun ang katandem, mga kababayan, na Vice Mayor. Ngayon pa lang, nangangampanya na, pero dininay ni Aiko Melendez na may kinalaman siya doon sa poster. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano ang balita, Mr. Maravillas? Yung 18 ex-Marines pumunta na sa NBI kasama si Atty. Baligod. Sinubi na kasi sila, mga kababayan, at sabi ni Atty. Baligod sa ambos interview, purposely pumunta sila kasi gustong malaman ng mga NBI yung background. Siyempre, kailangan alamin yung background kung totoo yung mga pinagsasabi nila. Diba? That is normal, mga kababayan. So, ito yung balita ngayon, latest na balita. Sabi dito sa report ng GMA News, Lawyer Levito Baligod and alleged former Marines who claim to deliver cash from former lawmaker Saldico to various public officials appeared before the National Bureau of Investigation. Sabi ni Atty. Baligod, ready daw silang mag-cooperate sa investigasyon. Ibag afterwards, mag-ala Gutesa. Hindi ba po? Hindi na makita. Pero may latest ngayon na sinasabi si Mike Defensor. Kasi nandun din si Mike Defensor, mga kababayan, sa NBI. Kasama si Mike Defensor na pinasamon. Ang sabi ni Mike Defensor, si Gutesa niya nandito sa Pilipinas. Yun na niya yung natanggap kong info. Si Gutesa nandito niya sa Pilipinas. Nandito pala, bakit hindi ninyo iharap sa investigasyon? Puro lang ablada itong si Mike Defensor, tatagbo pala kasi sa ilalim ni ni Chucky, tatakbong mayor ng Quezon City, walang kadala-dala. Tapos kumalat yung early campaigning po, mga posters, katandem si Aiko Melendez na tagahanga din ni Chucky. Yun ang katandem, mga kababayan, na Vice Mayor. Ngayon pa lang, nangangampanya na, pero dininay ni Aiko Melendez na may kinalaman siya doon sa poster. Mike Defensor Aiko Melendez for Mayor and Vice Mayor ng Quezon City. But anyway, sabi dito ni Mike Defensor, that is what I know niya, na si Gutesa, I received information that only Gutesa is still in the Philippines but does not know his exact location. Puro kasinungalingan yung alam. Kumontak sa'yo, pagkatapos hindi mo man lang tinanong kung nasaan siya. Di ba malinaw na pagsisinungaling? Pero noon, mga kababayan, na gusto niyang iharap sa Senado, siya yung nag-present kay Marcoleta, kay Gutesa. Alam niya kung nasaan. Nung makapag-testify na ng kasinungalingan, pati pati notaryo fake, yung pirma ng abogado, ayun, nawala na lang. Tapos sasabihin mo ngayon, nandito sa Pilipinas, hindi mo alam yung whereabouts. Hindi mo tinanong.
Malamang sa malamang alam mo at kayo yung nagtatago tapos turo mo si Martin Romualdez yung nasa may custody ngayon. Puro Martin Romualdez Marcos ang tinuturo ninyo. Di ba? Mga kababayan, pilit na pilit yung pagsabit sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Yan, sabi niya dito ngayon, no? I just received a message that he is still in good condition. When further asked if Gutesa may reappear following the recent appearance of the 18 alleged former Marines, defensors said, I hope so. Hindi siya sigurado. Depende sa sitwasyon. Di ba, mga kababayan? Puro scripted po. Pero sabi nga natin, mga kababayan, lalabas at lalabas ang katotohanan at malalantad ang kanilang kasinungalingan, mga kababayan. Sabi pa niya, if he'll show up, kung lalabasan niya, lalabas nga niya siya. Siyempre, kayo may control. Lalabas pag pinalabas na ninyo. Ngayon, tago muna kasi nasunog yung kanyang kwento. Tago muna. Ito naman, baka kagatin ng publiko. Wala man po. Walang maniwala kasi nga poisonous tree, sabi nga polluted source. Sabi ni sa reaction ni Sansti, the info source is himself. Sabi niya adik sa Sawit, alam naman talaga niya kung nasaan si Gutesa dahil siya mismo ang handler. Di ba? Si Alvin mangubat ikong ibang kidnap me modus operandi style. Style to Galing mo, Mikoy. Sabi ni Joel Basquinas, alam niya. Sabi ni Isa Canyon Jr., siyempre kayo nagtago alam niya. Sabi ni Boboy Dilioro, parang gusto kong magulat sa sinabi ni Mike. Sabi ni Alex Tiglaw Imeno, baka nga nasa bahay mo lang yon. Sabi ni Sari Castillo, sabi nila noon dinukot, ngayon alam niya kung nasaan. Yun na nga po. Paano po? Bali-baliktad? Bangga-bangga yung mga statement nila. Kasi nga po, kasinungalingan lang. Kaya laging sablay. Sabi ni Terry Bora, si Mike Defensor talaga, ang scriptwriter. Talagang pag natapos na itong telenovela, dapat talagang ipakulong ang mga destabilizers. Kaya nag-iimbestiga po yung NBI. May may paglalagyan tong mga destabilizers na to. Yung retired na general na nasa likod din ito, identified na po ng NBI, sabi ni Director Matibag. Ito yung ambos interview, mga kababayan, kay Atty. Baligod. In today's coming here, yung po, initial thoughts lang po, ano kayo yan? We are ready to cooperate Si Baligod. and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si Director na 8 daw hindi Marines or 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. So we will provide their identification cards. Yung mga mga bodyguards niya, ang dami-dami. So, may mga bodyguards na rin si Baligod. Big time na rin. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po. Hindi, lahat ng Malamang ang as we said, 16 nagbigay ng former security Marines, niyan yung kampo ni former, Sara Philippine Duterte Army. mismo. So, Okay. maliwanag Ayan, naman yun sa akin. ang daming bodyguard para ng presidente. Mag-file ng separate na salaysay itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po parang kini-question yun Alam nyo, kaya nga may tinatawag tayong
joint affidavit. Kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Di ba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon. Kami, tube, etc. So, specific yun. No? Yung 18 ex-Marines today, pupunta. Gusto na Sir, kami. yung sinasabi po na connected daw po si Attorney Pascual sa inyo po law firm. What are your thoughts on this? Yeah, correct. Because Konektado sila lahat. Magkakasabwat. Ang off-counsel, it means kung may mga cases Si Atty. Pascual yung nagnotaryo, iisa lang silang grupo. I help them out. And also, I farm out cases kasi nag-unwind na ako sa law practice ko eh. Ano lang So yan? I farm out cases to several lawyers also. Sir, yung thoughts nyo na lang na may mga tao nagsasabi na dapat take with a grain of salt itong sinasabi ng 18 Marines. Pero sa inyong paniwala, you're convinced na totoo yung kanilang mga pahayag. Yes, they don't have anything to profit from accusing people of in high position ng kasinungalingan. No? Anong Isipin walang mo, kung profit ginamit na ang mga sundalo ng malamang mamamayan, and sila they are yung accusing tumanggap ng people malita, in the highest places of government. binabaliktad nila, mga kababayan. Sir, pero wala namang issue na nabayaran daw itong mga ex-Marines, sir. Naku po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Sir, may lahat sila, sir. Normal yan. Sir, harap, sir. Sir, kumpleto kayo. Kasama mo na sila, sir. Kumpleto yan. Kumpleto na kayo, sir. Puro bodola niya, Mr. Maravillas. Nagana buhay lang po siguro. Mahirap ang buhay. Kailangan may diskarte. Di ba po? Kaya sabi ng mga netizens, mga kababayan, sumama sa katiwalian yung mga Marines ng libre lang. Sabi ni Net Rizia, sabi ni Good Governance supporter, mukhang nakapaganda na ng mabuti, nagpractice na ng malala para hindi iba-iba ang sasabihin. Ni-rehearse na po. Pero kahit anong rehearse nila niyan, pag krinos-examine, sasablay. Kasi nga po, hindi totoo. Ganun yan. Ngayon pa nga lang po, tambak na yung butas ng kanilang mga statements. Ito si Mike Defenso. Credit card. May message lang sa akin na mukhang okay na naman siya. Okay naman siya. Pero, sir, Okay daw si Gutes, ha? Sa aking pagkakala. Pero exactly, sir, waiting. Wala kang balak, sir, na lumabas din kagaya ng 18 ex-Marines. Sana! Pero mukhang nakamonitor siya eh. Pero, sir, possible na Nakamonitor lumabas din lang siya. ba? Lumabas ulit. Lalabas siya ulit. Kung lalabas yun, lalabas yun. Ay, Yung lalabasan niya, lalabas yun. Puro budol. Mga bopols lang ang maniniwala sa kwento nila, mga kababayan. Unless tanggap nyo na mga bopols. Diba po? Ayan man lang ang short video natin. Abangan natin kung ano yung magiging reaksyon ng National Bureau of Investigation, magiging findings after na humarap sa subpena sa investigasyon nitong alleged mga ex-Marines, mga kababayan. Yun lang for now. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.